Galatia, unang kabanata. Si Pablo, na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Diyos Ama, na siyang sa kaniya ay muling bumuhay, tang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko sa mga iglesia ng Galatia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, na sumakaniya ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangagiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapuat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakuwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Yudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Judyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya, na ihayag ang kaniyang anak sa akin, upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga Gentil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Niinahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon, at muling nagbalik ako sa Damasco. Nang makaraan nga ang 3 taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at natira akong kasama niyang 15 araw. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo, narito sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay naparoon ako sa mga lupain ng Syria at Cilicia, at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayoy nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kaniyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Ikalawang kabanata. Nang makaraan nga ang 14 na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe at isinama ko rin naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag at isinaysay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwat sa harapan ng mga may dangal ay sa lihim, baka sa anumang paraan ako'y tatakbo o tumakbo ng walang kabuluhan. Datapuwat maging si Tito man na kasama ko, bagamat Griego, ay hindi napilit na patuli. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa mga yaon ay hindi kami napahinuhod na supilin kami kahit isang oras, upang ang katotohanan ng ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapuwat ang mga warii may dangal ng kaunti. Maging anuman sila ay walang anuman sa akin. Ang Diyos ay hindi tumatanggap ng anyo ni Noman. Silang may dangal, sinasabi ko, ay hindi nagbahagi sa akin ng anuman, kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli. Gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli. Sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli, ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga Gentile. At nang makita nila ang biyayang sa akin ay ipinagkaloob, ang mga kanang kamay ng pakikisama ay ibinigay sa akin at kay Bernabe ni Santiago at ni Cephas at ni Juan, sila na mga inaaring haligi upang kami ay magsiparoon sa mga Gentil at sila'y sa pagtutuli. Ang kanila lamang hinihiling ay aming alalahanin ang mga dukha
na ang bagay ring ito'y aking pinagsisikapan gawain. Ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan sapagkat siya ay nararapat hatulan. Sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil. Ngunit nang sila'y magsidating na siya'y umurong at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. At ang ibang mga Judyo ay nangagpakunwari rin namang kasama niya. Ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Judyo ay namumuhay gaya ng mga Gentil at di gaya ng mga Judyo, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judyo? Tayo'y mga Judyo sa katutubo at hindi mga makasalanang Gentil. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. Hindi ko niwawala ng halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. 3 kabanata. O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Hesukristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nangagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis baga ninyong walang kabuluhan ng lubhang maraming mga bagay? Kung tunay na walang kabuluhan, siya na nagbibigay nga sa inyo ng Espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga Gentil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Upang sa mga Gentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga ang aking sinasabi. Ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ng 430 taon, anupat upang pawalang kabuluhan ang pangako.
Sapagkat kung ang mana ay sa pamamagitan ng kautusan, ay hindi na sa pamamagitan ng pangako. Datapuwat ipinagkaloob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapuwat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapuwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga nagsisisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapuwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Yudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaapat na kabanata. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Datapuwat nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. Datapuwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kaniyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Gayon man ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapuwat ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingilin ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagala ko sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid na kayo'y mangagsitulad sa akin sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Datapuwat nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta ni itinakuwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran, sapagkat pinatututuhan ko sa inyo na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapuwat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Maliliit kong mga anak na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapuwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapa sa ilalim ng kautusan, hindi ba ganin ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar.
Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Datapuwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan, palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. 5 kabanata. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Oo, pinatotohanan kong muli sa bawat taong tumatanggap ng pagtutuli na siya ay may kautangang tumupad ng buong kautusan. Kayo'y hiwalay kay Kristo, kayong nangagiibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu sa pananampalataya ay naghihintay ng pangako ng katuwiran. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Nagsisitakbo kayong mabuti ng una, sino ang gumambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ang paghikayat na ito ay hindi nagmula doon sa tumawag sa inyo. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Ako'y may pagkakatiwala sa inyo sa Panginoon na hindi kayo nagsipag-isip ng ibang paraan. Datapuwat ang gumagambala sa inyo ay magtataglay ng kaniyang kahatulan, maging sinuman siya. Ngunit ako mga kapatid, kung ipinangangaral ko pa ang pagtutuli, bakit ako'y pinag-uusig pa? Kung gayon ay natapos na ang katitisuran sa krus. Ibig ko sana na ang mga nagsisigulo sa inyo ay gumawa ng higit sa pagtutuli. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapuwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapuwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga anak kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa. 6 na kabanata. Mga kapatid, kung ang sinuman ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sinuman ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kaniyang sarili ang dinadaya niya.
Ngunit siyasatin ng bawat isa ang kaniyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kaniyang sariling pasan. Datapuwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapuwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli upang huwag lamang silang pag-usigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat yaon mang nangatuli na ay hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nilang kayo'y ipatuli upang sila'y mangagmapuri sa inyong laman. Datapuwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niyao'y ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanglibutan. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman, kahit man ang di pagtutuli kundi ang bagong nilalang. At ang lahat na mga agsisilakad ayon sa alituntuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Buhat ngayon sinuman ay huwag bumagabag sa akin, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo nawang Espiritu, siya nawa.